Shal- Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Dahil alam po natin na hindi nagkulang o nakalimot ang rabay na magbigay ng kanyang aral sa atin para sa ating ikatututo. Dahil alam natin ang kwento, ang mga sulat na nagkikit mababasa natin sa Biblia ay ito'y ibinigay ng Ama para tayo ay matuto. At tayo naman sana maging masunurin sa pagsunod para malasap natin ang mga sinasabi nating pagpapala mula sa Ama sa ikaluluwalhati po ng kanyang dakilang pangalan. Kaya kung kayo po nakahanda na ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay, ang lagi nating iniiwasang mangyari sa atin ay ang mga sinasabi nating mga pagsubok sa buhay. Dahil ang tema po ng ating kwento, alam po ba natin na sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, ay ito po ay kahalintulad sa pagkatok ng demonyo sa ating mga pintuan. Ang tanong, paano natin ito gagawin? Ano po? Pagbubuksan ba natin siya para tayo ay masiphayo? Ano po? Ito ba ay magiging dahilan para tayo ay tumalikod sa pananampalataya? Ito ba yung mga pagkatok na ito ay magiging dahilan para hiwalayan natin ang ating mga aral na naririnig at nababasa, talikuran natin, at tayo ay makalimot sa pagpapalang ipinangako sa atin? Alam po ninyo na lagi nang inaaral ng rabay na tayo ay magkaroon ng pagkatuto sa mga naririnig nating patutuon ng ating mga kapatiran, sa mga nararanasan natin sa buhay. Pero may mga pagkakataon na sa bigat ng mga dumarating sa ating mga pagsubok, nakakalimutan natin na ito ay katok ng demonyo sa ating mga pintuan at nasa sa atin kung ito ay magpapa-apekto tayo sa pananampalatayang ibinigay sa atin. Kaya talasasin natin ang kwento, mga kapatid. Kaya simulan natin ang aral dito sa aklat ng Mateo. Ang rabay mismo ay hindi naging bago. Nung siya narito sa lupa, maraming ipinukol. Ang demonyo sa kanya na pagsubok. Para subukin ko hanggang saan yung kanyang tinatawag na pagtitiis bilang anak ng Ama. At nasusulat na kung ang anak na may pagkailuhin ay sumunod sa salita ng kanyang Ama dahil sa dami ng kanyang mga pagtitiis, anong pagkakaiba daw po natin? Kaya ang rabay mismo ay nagsabi ng panahon na siya po ay nasa sinasabi nating bagabag. Ganito ang kanyang ibinigay sa atin na aral na maalala nating kwento na anuman po yung dumanas sa atin, anuman yung dumatal na mga pangyayari sa ating buhay, alam niyo po, tayo na po'y nabiyayaan na ang mga pangalan po natin ay masulat sa aklat ng buhay. Tayo po'y nabiyayaan na makaunawa sa salita ng Ama. Ito po ba itatapon natin sa ilang mga araw o buwan man kung titingnan natin sa mga mararanasan natin mga paghihinagpis at ipagpapalit natin ang buhay na walang hanggan balang araw? Father, forbid, po? Kaya sabi ng rabay dito sa Mateo 26, verse 41, ito ang sabi ng rabay, 26:41, kayo'y magagpuyat at magsipanalangin. Na pag sinabing magagpuyat, hindi sinabing kayo po ay gising hanggang umaga. Hindi po ganun ang kanyang ibig sabihin na magpuyat. Ang sinabi niyang ibig sabihin na magpuyat, magbantay. Magbantay sa pananampalataya dahil ang demonyo ay kakatok at kakatok. At alam po ninyo, kakatok ang demonyo sa panahong hindi mo inaasahan. Ano po? Tandaan po natin ang kwento. Tayo ay binibigyang babala ng rabay, sabi niya, kayo ay magpuyat. Kayo ay magsipanalangin. Upang wag kayong magsipasok sa tukso. See? Upang kayo wag magsipasok sa tukso. Now, yung mga pagsubok ba ay tukso na darating sa atin? Yes.
Pero ang pinakamahirap na darating sa atin ay kung tayo magpapaapekto. Ano po? Yun ang tukso na tayo'y magpaapekto doon sa nararanasan natin dahil ang nakukompormiso, yung ating pananampalataya, yun ang epekto. Pero kapag ang pagsubok na dumarating sa atin parang hindi natin iniinda, abay, alam po ninyo, hindi tayo patuloy na tutuksuhin ng demonyo dahil alam niya na ito'y walang bearing sa atin. Tandaan po niyo yan. Kaya sabi ng Rabay, manalangin kayo upang kayo huwag magsipasok sa tukso. Huwag magsipasok sa tukso. Bakit? Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ang banal na espiritu na nasa atin ay mapagkakatiwalaan. Pero yung espiritu natin sa laman, yung ating sariling pangunawa, yung sarili nating katibayan, ang nakukompromiso. Lalo na kapag ang nakikita nating nasasaktan, ang nakikita nating nagdaramdam, ay ang ating mga mahal sa buhay. Parang feeling natin tayo, ang pinupuntirya ng ating Ama. Tandaan po ninyo, hindi tayo pinupuntirya ng Ama. No po? Dahil huwag nating ibilang na ito'y galing sa Ama na manunukso siya sa atin. Tandaan ninyo, pinahintulutan ng Ama maaari, pero hindi manggagaling ang tukso sa Ama. Bakit? Balikan natin ang kwento. Dito sa aklat ng Santiago, ito ang sabi niya. Huwag niyong sisihin ang Ama sa mga nararanasan natin. Dahil kung one way or the other, ang tukso na dumarating sa atin, ito ay pinahintulutang mangyari o dahil ito'y gawa ng sarili nating mga kamay. Ano po? Sabi niya dito sa unang Santiago, Santiago chapter 1, not unang Santiago. Santiago chapter 1, verse 13. Ito ang sinabi ni Santiago. Ano po? Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Ama. You see that? Hindi po nanunukso ang Ama. Ano po? Kung babalikan natin ang kwento ni Job, na siyang sinabi natin na sinubok ng Ama, pero kung mababasa natin sa kwento ni Job, hindi si Amang Yahweh nagpadala ng mga pagsubok kay Job. Sinong nagpadala? Si Satanas po. Pinayagan lamang ni Amang Yahweh na mangyari ito kay Job. Bakit? Dahil gustong subukin ni Satanas kung totoo nga ba na yung ipinagyayabang ng Ama na siya ay lingkod. Maalala natin ang kwento, sabi niya, Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Ipinagyayabang tayo ng Ama, mga kapatid. Alam man natin o hindi, pero ipinagyayabang tayo ng Ama. Dahil kung ito'y sinabi niya kay Job, sinasabi rin niya siguro sa atin. Kaya ako'y nananampalataya na ipinagyayabang tayo ng Ama. Nakilala mo ba ang aking lingkod? Kaya sinasabi ni Satanas, kung totoong siyang lingkod mo, sabi niya, payagan mo ako. Kaya sabi dito, huwag sabihin nyo naman na pag siya'y tinutukso, sabi niya, ako'y tinutukso ng Ama. Sapagkat ang Ama ay hindi matutukso sa masamang bagay. Hindi siya nagbibigay ng panpanukso. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So, tandaan natin ang kwento na ang Ama ay maawaing Ama. Ano po? Tandaan natin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay para sa atin. Tapos tayo ay tutuksohin? Paano kung sa pagtukso niya, tayo'y tumalikod? Sino? Ang nagiging bunga ng kamatayan ng kanyang anak kung lahat tayo ay tutuksohin niya ayon sa kanyang ibinigay na pangako? Hindi po mangyayari ang kwento. Ano po? Tandaan ninyo, binili tayo ng dugo, tapos tayo ay tutuksohin ng mismong bumili ng dugo sa atin. Hindi po dapat mangyari, mga kapatid. Kaya talasasin natin, ano po? Na ang katok ng demonyo ay nasa atin kung magbubuksan natin. Darating ang mga pagsubok dahil kung ang anak ay sinubok pero ni minsan hindi po siya nagpatukso. Now, pag sinabing nagpatukso, hindi naging hadlang. Yung
mga pagsubok sa kanya na siya ay tumalikod sa Ama. Tandaan natin ang kwento. Ha? Paulit-ulit na kinatok siya ng demonyo. Alam natin yung kwento ng siya dinala sa ilang for 40 days and 40 nights. Nagpatukso ba ang Ama ay ang ating rabay? Hindi. Nagutom siya, nasa panganib siya, pero hindi siya nagpatukso. Meaning hindi siya nag-give in sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng tukso. Pagsubok darating. Yun ang pagkakaiba ng pagsubok sa tukso. Pag tayo ay bumigay sa pagsubok, then tayo ay natukso. Tandaan po natin. Ano po? Hindi nanunukso ang Ama. Ang rabay ay sinubok, pero hindi siya nagpatukso. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Ito ang sabi. Ang rabay uli ay nagbigay ng kwento kay kay Saulo. Unang Korinto 10:13. Sabi niya rito, hindi dumating sa inyong anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Now, may mga pagkakataon na pinag-i-intervene o pinagpapalit-palit ang salitang pagsubok sa tukso. Pero ito man tukso, ito sana ay hindi maging dahilan para talikuran natin ang pananampalataya. Sabi niya, ang anumang tukso o pagsubok na dumating sa inyo ay matitiis ng tao. Bakit tandaan natin, hindi magbibigay ang Ama ng sobrang pagsubok na hindi mo malalagpasan? Kaya sabi niya, tapat ang Ama na hindi niya itutulot na kayo ay tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Now, pinahintulutan ba ni Amang Yahweh si Satanas na tuksuhin si Job? O subukin si Job? Yes. Dumating yung punto na talagang naramdaman ni Job yung galit ng Ama. Siguro sabihin natin galit ng Ama sa kanyang pangunawa. Pero hindi yun galit ng Ama. Ano po? Bato yun ng demonyo. Tukso yun ng demonyo. Parang nung panahon ng rabay. Galit ba yun galit ba ng Ama yung binigay sa rabay? Hindi. Bato yun ng demonyo. Tukso ng demonyo. Pero ang Ama mismo, pag siya ang nagpahintulot na tayo po ay tuksuhin, siya rin yung magbibigay ng pagpapala na para mapagtagumpayan natin ang tukso na dumatal sa atin. Ano po? Kaya tayo po ay magkaroon ng pangunawa. Sabi niya na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. May paraan ng pag-ilag. Dito natin mararamdaman yung pagmamahal ng Ama. Lalo na sa mga kapatiran natin na nagpapatutuo sa mga tukso o pagsubok na dumating sa kanila at sila ay nakaligtas at ginawa ng paraan ng Ama para sila ay makapagtagumpay sa kanilang pagsubok. Patutuo po nila yun. Dito natin mapapatunayan kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Ama. Ano man yung dumating sa atin. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento, mga kapatid. Hindi dapat maniig ang tukso. Hindi dapat, mangyari na manalo ang demonyo. Pag kumatok sa pinto, mga kapatid ko, talasasin ninyo kung sino ang iyong pinagbubuksan na ang tukso ang maging dahilan para tayo ay gumib up sa pananampalataya. Ano po? Ito pa isang dagdag. Hebrew chapter 3 verse 8. Hebrew chapter 3 verse Hebrew 3:8. Hebrew chapter 3 verse 8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Huwag niyong pagmatigasin sa... Pag dumating yung tukso, huwag niyong pagmatigasin yung puso na sabihin niyo na
ito'y galing sa Ama. At kayo ay mag-give in sa tukso. Ano po? Hindi nagsawa ang rabbi sa pagbibigay ng aral sa atin. Hindi nagsawa ang rabbi na magbigay sa atin ng mga babasahin. Kung kaya natin imemorya natin yung mga patutuo, ipaunawa natin sa ating sarili na baka mangyari ito sa atin, alam natin ang gagawin natin. Kung kailangan ninyo ng advice, maraming magbibigay ng advice. Ang tanong, huwag maging matigas ang ulo natin. Na isasantabi natin ang ating pananampalataya dahil sasabihin natin na kaya natin gawin ang mga bagay na ito na walang blessing ang Ama. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Dahil sayang ang pananampalataya na mangyari sa atin ang pagtalikod balang araw. Andito na tayo. Ano? Andito na tayo. Now, may ibinigay ang rabbi na kwento ng mga sinabi nating piniling lingkod ng Ama na maipaunawa sa atin na sila'y hindi rin naiba sa atin. Kung tayo ay tinutukso ngayon, kung tayo ay sinusubok ngayon, noong panahon nila ganun din. Ito sa kwento sa aklat ng Genesis, chapter 39. Genesis 39, ito ang kwento ni Jose. Now, alam niyo ang kwento ni Jose, ito siya subukin. Ito, Genesis 39, verse 7. Ang kwento rito ay si Jose ay magandang lalaki, magandang bigas. At siya, yung panahon na kwento na ito, panahon na siya po ay nasa pangangalaga ni Potifar, na kapitan ng mga sundalong Ehipto. Dahil siya po ay ibinenta, maalala niyo yung kwento, ibinenta si Jose sa Ehipto. Pero ayon po sa pagpapala ng Ama, siya po ay naging mga sasabi nating tagapamahala sa mga alipin ni Potifar. Ano po? Pero dumating ang punto na siya tinukso. At ang dating ng tukso sa kanya yung katok ng Satanas, katok ng demonyo sa kanyang pintuan sa pamamagitan ng asawa ni Potifar. Ito ang sabi dito sa verse 7 ng chapter 39. Sabi dito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang amo at sinabi, sipingan mo ako. Now, alam po ninyo, sa isang katulad ni Jose na gwapo, sasabihin natin gwapo dahil may magandang bikas, wala yung kanyang amo. At yung tukso ay nasa kanyang harapan. Mismong yung tukso na ang lumalapit. Kumbaga, palin ang lumalapit sa manok. Now, ang tanong, tutukain mo ba? Ano po? Dito natin makikita na tayo ay may choice. Kung bubuksan natin ang pintuan sa katok ng demonyo. Dahil pag nangyari yung kwento na palay ang lumapit sa manok at tinuka natin yung palay, abay mga kapatid ko, ito'y parang magiging bikig sa ating lalamunan na tayo na ito'y magiging pain na siyang magiging daan sa ating kamatayan. Father, forbid. Pero anong sinabi ni Jose? Verse 8. Datapot siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang amo, narito, ang aking amo ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin anumang bagay, kundi ikaw lamang na kanyang lahat, sabi niya, ay pwede kong utusan. Lahat ay nasa aking pamamahala, sabi ni Jose, maliban sa iyo. Ano po? Sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan? Now, sinabi ba ni Jose laban sa kanyang among si Potifar? Hindi po. Kasalanan laban sa aking Elohim. Now, bakit? Ano bang gagawin sana ni Jose? Ano po? Pakikiapid. Ano po? Pagkuha ng asawa na hindi niya asawa. Pero bagamat hindi pa po nasulat yung kautusan dito, alam niyo Jose, maaaring ito isiniwalat ng kanyang amang si Israel na bawal kumuha ng asawa ng may asawa. At sinabi ni Jose, kasalanan ito sa aking ama at Elohim. So makikita po natin na
ang tukso ay nasa atin. Ang tanong, papapasukin ba natin? Pag kumatok ang demonyo sa ating harapan, magbubuksan kaya natin? Ano po? Kaya, alam nyo, sabi ni Santiago dito sa, balikan natin yung Santiago chapter 1. Alam nyo, ang tukso ay nangyayari sa atin araw-araw. Kung ito'y pagbubuksan natin o hindi, magiging apekto ba sa atin o hindi, nasa atin. Ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 13, ito ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 13. Santiago 1:13. Tama ba yung sinabi ko? Santiago 1:13. No, 1:13. 14. Dahil nalabasan na natin yung 13 kanina. 14. Ito yung 14. Kundi ang bawat tao ay natutokso. Kailan? Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tukso ay pinapapasok natin at nagiging dahilan ng ating pagkakasala kapag pag ito'y nahila ng ating sariling pita at nahihikayat. Anong sabi ng rabbi? The spirit is willing. Ang banal na espiritu, sabi niya, ay mapagkakatiwalaan. Pero ang laman ay hindi. But the flesh is weak. Pag yung sarili nating pita ang nakahikayat doon sa tukso, meaning hinayaan natin na mangyari. Ano po? Nakaapekto sa atin. At dahil ito'y nakaapekto, nahikayat tayo, nang magkagayon sabi niya, ang kahalayan kung may paglihi ay manganganak ng kasalanan. The moment na nangyari sa atin yun, then sabi niya, ang kahalayan ay nagiging kasalanan. Pinapasok natin ang demonyo sa buhay natin. Kaya tayo nagkasala. Ano po? Yung pagsubok sana na makapagpapatibay ng ating pananampalataya, hindi. Naging dahilan para tayo magkasala. Yung tukso na maging dahilan para i-purify sana ang ating pananampalataya, hindi. Naging dahilan para makalimutan natin ang pangako ng Ama. Ano po? Makikita natin ito sa ating buhay. Maaaring hilingin ng Ama na ang asawa mo ang gawin niyang tukso sa iyo. At ipagawa sa iyo ang mga bagay na hindi naayon sa iyong pananampalataya at pangunawa. O ang iyong mga anak, ano po? O ang iyong hanap buhay. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Brando. Ano po? Dito natin maunawaan na sometimes, ano po? Iba't iba ang itsura ng demonyo. Ano po? Tandaan natin. Iba't iba ang katok ng demonyo sa ating puso. Kung alin dito yung ating bibigyan diin na makakapagbigay sa atin ng dahilan para talikuran natin ang pananampalataya. Yung kagustuhan natin na makamtan yung mga nakikita natin sa sanlibutan, yung parang wala tayong kontento sa buhay. May sinabi si Saul. Itong sinabi ni Saul sa kanyang sulat kay Timoteo. Unang Timoteo chapter 6 verse 9. Ito yung kwento. Ito'y para sa mga kapatiran natin na naghahanap buhay sa labas at maraming ibinibigay na mga sinasabi nating mga dahilan para talikuran natin ang pananampalataya. Ito ang sabi. Unang Timoteo chapter 6 verse 9. Datapwat ang mga nagsisipag na sang yumaman. Yung mga nagsisipag na sang yumaman. Naghahanap buhay 24/7. Halos wala nang pahinga. Bakit? Maraming mga gustong mangyari sa buhay. Maraming mga pangarap. Okay lang sana mangarap, mga kapatid. Pero wag niyong ikompromiso ang pananampalataya. At alam niyo kung ang mga pangarap po natin ay mga material na bagay, may mga kapatid ko, wag naman po sana.
Dahil ang mga material na bagay na ito, sabi po natin, ay wala tayong madadala balang araw. Pag nagpantay na po ang ating mga paa, yung pinagpaguran natin ng 24/7, may iwan kaya kung kanino? Sa asawa mo, sa mga anak mo? Ang tanong, lilingapin ba ng mga anak mo ang pinagpaguran mo balang araw? I guess hindi. Bakit? Dahil hindi naging maayos ang iyong ipinakitang pagtuturo sa mga anak mo. Sasabihin ko sa iyo, mawawala din yan balang araw. Dahil hindi mo inuna yung dapat mong unahin. Ang ituro, ang salita ng Ama, at ito'y kanilang gawanapin sa buong buhay nila ayon sa sinasabi sa Deuteronomio na dapat gawain ng mga magulang. Kaya sabi ni Saulo kay Timoteo, datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ayan. Ang tingin natin grasya. Kumakatok sa pintuan natin. Feeling natin, ang tingin natin kay taning na kumutok-tok parang anghel. Ang sabi ni taning sa iyo ay, kapatid, bibigyan kita ng bonus. Magtrabaho ka ng Sabado. Now, sabi mo siguro, ay, okay, bonus ito. Siguro naman maintindihan ako ng Ama kasi siyang nagpadala sa akin ng bonus na ito Hindi ko naman hiniling, pero ipinadala niya itong bonus na to. Magtatrabaho. Si Amang Yahweh siguro may gawa nito. Ano po? Natandaan mo uli. Hindi na nunukso si Amang Yahweh. Pinayagan ni Amang Yahweh na mangyari sa iyo. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba? Susunggaban mo ba? Tandaan niyo ang kwento. Ang pagpapala ng Ama ayon sa Proverbio chapter 10 verse 25. Ay hindi nagbibigay ng dagdag na sakripisyo. Tandaan po ninyo yun. Walang sakripisyo ang pagpapala ng Ama. Itong magiging dahilan, kapatid ko, may promotion. Ayan, may promotion ka. Parang maalala ko yung patuto ni kapatid na Brando. Pinopromote siya maging supervisor. Pero ang punto, kailangan niya mag-supervise maski araw ng Sabado. Tataas ang kanyang ranggo, tataas ang kanyang sahod, magiging boss na. Dati-rati, utusan lang, ngayon magiging boss na. Sarap din kita, no? Sino bang ayaw maging boss paminsan-minsan? Pero makikita natin, ito yung mga katok ng demonyo, yes. Nagpapanggap na galing kay Amang Yahweh na pagpapala. Feeling natin grasya. Pero hindi natin alam, disgrasya. Tandaan po natin, maraming mga ibinibigay na kwento ang rabay sa atin. Ang tanong, pagbubuksan ba natin? Kaya sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 7, Santiago chapter 4 verse 7, Santiago chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Ama, datapot magsisalangsang kayo sa dyablo. Bakit? At tatakas siya sa inyo. Paano kayo tatakas sa dyablo? Paano nyo tatakasan ng tukso? Paano nyo tatakasan ng katok ng demonyo? Hindi natin kaya. Bakit? Ang rabbi na mismo nagsabi, the flesh is weak. Mahina ang ating laman. Mahina ito. Bakit? Alam natin na sinabi na ang puso ng tao ay naglilining sa paggawa ng kasamaan. Itong puso na ito, kampi ito sa demonyo. Kampi ito sa demonyo. Kaya kung ito ay magpapatuloy sa atin na tayo magpapa-epekto sa pita ng laman, at wala sa atin ang banal na espiritu ng Ama, abay kapatid ko, bawat katok ng demonyo bubuksan mo. Kaya sinasabi ng rabay, manalangin. Dahil ang rabay mismo ang nagsabi, nagpatunay. At maraming patuto ang rabay na sa bawat pagkakataon, hindi siya nakalimot manalangin. Hindi siya nakalimot manalangin. Everything na ginawa ng rabay kapag siya nasa gitna ng mga pagsubok at mga tukso.
Siya'y gumagawa ng panalangin. Kung siya na anak, nanalangin, tayo pa kaya? Ano po? Sumunod na kwento. Si David. Kilala natin si David. Yes. Alam nyo, napakagandang gawing halimbawa si David. Bakit? Si David ay pinagpala ng ama. Yes. Mula sa pagiging isang pastol, siya ginawang hari. Yes. Kumpara natin sa ating sarili. Mula sa pagiging isang walang pagkakataon na makilala natin ang ama. Pero naawa ang ama sa atin. Inilipat ang ating mga pangalan mula sa patay patungo sa buhay. Walang pakinabang sa atin. Tayo ay kasama doon sa mga sinasabi ng rabbi sinasabi na sa kasulatan na tayo nilikha para lang sa, panggatong sa apoy. Pero salamat sa ama, salamat sa rabbi. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makilala natin ang kanyang pagpapala. Kaya napakapala ni David, Pero nang kumatok ang demonyo sa pintuan ni David, pinagbuksan ba niya? Yes. Pangalawang Samuel chapter 11. Balikan ko lang itong kwento ni David dahil napakagandang balik-balikan. Pangalawang Samuel, sabi ko, chapter 11. Pangalawang Samuel chapter 11. Verse 2. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan pagkatapos niyang mamahinga. Siya po ay, anong tawag dito, nagpapahinga sa kanyang palasyo, habang pinagmamasa niya kanyang nasasakupan, nakita niya, ang isang babae na naliligo. At ang babae ay totoong napakagandang masdan. Superlative pa yung ginamit ng Biblia. Napakaganda. Hindi sinabing maganda, kundi napakaganda. Sa kanyang paningin, talagang napakaganda. Now, tumutok-tok na ang demonyo sa puso ni David. Tumutok-tok na. Not to mention, 7 na yung asawa ni David dito. 7 na yung asawa ni David. Pang-7 si Michal. Ang tanong, bakit hindi na lang pumunta si David sa isa niyang asawa? Pero, hindi Tumutok-tok ang demonyo sa mismo harapan ni David. At anong nangyari? Eto, verse 3. Nagsugo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. Tinanong kung sino yung babae na kanyang pinagmamasdan na napakaganda sa kanyang paningin. At sinabi sa kanya, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah na Hitteo? Now, doon pa lang, sana may bling-bling-bling na, no? Ting, 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 ting. Hindi Ano po? Pinagpatuloy pa rin binuksan ni David ng pinto. Bagamat alam niya na asawa na siya ni Uriah. Ano po? Now, dahil dito, pinarusahan ba si David? Yes. Pinatawad siya? Yes. Ano po? Pero yung parusa sa kanya, ibinigay ng ama. Alam niyo mga kapatid, may pagkakataon na yung mga tukso na dumarating sa atin, yung mga pagsubok na dumarating sa atin, tayo may gawa. Para tayong kumuha ng martelyo na pinukpok sa ating mga ulo. Tayo may gawa. Alam niyo, nahihirapan tayo sa buhay, sabi niyo, dahil sa napakadami ng ating mga utang. Now, sino may kasalanan? Sino bang umutang? Pinilit ka ba na pumirma sa mga kontrata ng iyong mga utang? Hindi ba ikaw ang pumirma? Na bakit? Sa dami na gustong mangkin, gusto mong makamit, gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw ang pumirma ng kontrata. Dati-rati nagtatrabaho ka lang ng 5 araw. Paisi-isi ka lang dahil alam mo, simple lang ang buhay. Pero nang natuto ka na maranasan yung mga gusto mong malasap sa buhay, kinangalang magtrabaho, magdagdag ng oras. Wala ka ng pahinga. Now, sino may kasalanan? Hindi pa ikaw? Walang pumilit sa iyo para nagdagan mong oras mas maghahanap buhay. Ang tanong, marami kang gustong bilhin. Ano po? Tayo ang kumuha ng martilyo na pinukpok sa ating mga ulo. Ngayon, tayo ay umiiyak sa ama. Alam niyo, kung bago sana natin, idagdag ko sarili ko dahil kasama ako noon. But praise Father, hindi na. Ano po? Kung bago natin sana ginawa,
humingi tayo ng payo. Ano po? Hindi sana nangyari. Pero salamat sa Ama, ano po? Natututo tayo ngayon. Huwag naman na sa nating iparanas pa sa ating mga anak yung mga naranasan natin. Aralan natin sila kung paano maging simple ang buhay. Huwag natin gayahin si David na tumutok-tok yung demonyo, pinagbuksan niya ng napakaluwang. Ang nangyari, ang daming kabayaran ng nangyari kay David. Alam niyo, sabi ng ama kay David, alam niyo, napakahirap kapag ang ama ay magbigay sa atin ng sermon. Eto. Dahil itong naranasan ni David ay hindi dapat niyang maranasan, pero siya ang kumuha ng martilyo na pinupok sa ating mga ulo. No po, ganun din sa atin kung minsan hindi sana natin nararanasan ang mga nararanasan natin mga hikahos, pagpipighati, tukso. Tayo ang nagpapasok sa demonyo eh. Pinapasok natin sa ating mga sariling sangbahayan. Ano po? Sa ating mga asawa. Sabi ng mga magulang mo noon, anak ko, yung asawa mo ganito, hindi siya nananampalataya, mag-ingat ka. Ay, hindi, mahal ko yung asawa ko. Ayan. Sino may kasalanan? Ikaw. At the end of the day. Bakit? Nasulat ba? Yes, nasulat. Na huwag tayong sa hindi natin kasampalatalayanan. Matigas ang ulo natin, tayong gumawa ng martilyo. Kasalanan mo. Kapatid, huwag mo nang ipamana sa anak mo. Alam niyo, sabi ng ating amang Yahweh kay David, ito, chapter 12, verse 8. Chapter 12, verse 8, itong sabi ni amang Yahweh kay David. David, sabi niya, ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong hari at mga asawa ng iyong hari sa iyong sinapupunan. Sabi ko kasi 7 na yung asawa ni David dito. Ano po? At ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ng Israel at ng Yehuda, at kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Anong sabi ng ating ama? David, ginawa na kitang hari. Itinara kita mula sa maliit na dampang tahanan papunta sa palasyo. Wala kang asawa nung nakita ko, sabi ng ating ama. Ngayon, ang dami mong asawa. Kayamanan marami din. Ikaw na yung hari ng Israel. At kung kulang pa, yung ibigay ko sa yung pagpapala, dadagdagan ko pa kung humiling mo lang. Huwag ka lang sanang nagkasala. Okay? So ano ang ating makukuhang aral kay David? Abay mga kapatid ko, bago tayo magpatukso, bago natin pagbuksan ng demonyo, abay pwede pala tayong humingi sa ating ama. Alam nyo, ibibigay ng ama ito sa atin. Bakit? Alam niya na kung hindi niya ibibigay sa iyo ito, ikay magkakasala na. Maalala niya ang kwento doon sa proverbio, sabi niya, ako'y may 2 kahilingan, sabi niya. Huwag mo kong hiyain. Ako'y huwag mong pagyamanin, sabi niya, baka kita makalimutan. Huwag mo naman akong paghirapin, sabi niya, baka ako'y na may magnakaw. Now, ipapahintulot ba ng ama na tayo maghirap na hirap para tayo magnakaw? Hindi niya pahihintulot. Alam niya na magkakasala kayo. Alam niya na mahina ang puso mo. Na kapag nangyari sa iyong mga bagay na ito, ikaw ay tatalikod sa pananampalataya. Bakit? Ito yung limit mo. Alam ng ama hanggang saan ang limit ng isang tao. Alam niya. Kaya sinabi niya kanina kay Santiago, hindi manunukso ang ama ng sobra sa ating makakaya. Alam niya yun. Kaya ang tanong tayo ba ay magbubukas ng pintuan? Huwag naman sana. Hingin natin sa ama. Ano po? Na yung mga ating hinihingi, ibigay sa atin. Nung panahon ni Job, alam natin ang panahon ni Job, Kinukso siya ng demonyo. Pinahintulutan ng ama, yes. Bakit? Ipinagyayabang siya ng ama. Kinuha ang kanyang mga kayamanan, pinatay ang kanyang 10 anak. Pero, nagkasala ba si Job? Pinahintulutan ba ni Job na ang tukso ay mamagitan sa kanya at kay amang Yahweh? Ito ang sabi ni Job. Job chapter 1. Chapter 1 ba? Job chapter 1, verse 20. Ito ang sinabi ni Job. Nang magkagay bumangon si Iyob
at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang kumuha. Purihin ang pangalan ni Amang Yahweh. Now, sino nagbigay ng ating buhay? Hindi ba si Amang Yahweh? Yes. Pag may kinuha sa ating mga mahal sa buhay, it is more than enough na talikuran natin si Amang at magalit tayo sa Kanya. Father, forbid. Sino nagbigay ng ating mga kalusugan? Hindi ba si Amang Yahweh? Yes. Now, nangyari ba rin ito kay Job? Yes. Sabi nga ni Satanas, kantihin mo ang kanyang sarili, kantihin mo ang kanyang katawang laman, sabi niya, isusumpa ka niya. Hindi ba yun sinabi ni Satanas kay Amang Yahweh? Yes. Puntahan natin, chapter 2. Ito ang sabi ni Satanas. Verse 5, chapter 2, verse 5. Pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Ang mga kinuha mo sa kanya ay sabi niya, material lang na bagay yun. Pwede niya makuha uli. Pero pagbuhatan mo ang kanyang kamay, pahintulutan mo ako, sabi niya, na pagbuhatan ko siya ng kamay. Pahintulutan mo ako, sabi niya, nasaktan ko si Job. At sigurado, susumpahin ka niya ng mukhaan. Nawang tanong, ito bang magiging dahilan para tayo tumalikod sa pananampalataya? Pag nakita natin yung mga mahal natin sa buhay, may mga dinaramdam? Nakikita natin na namimilipit sa sakit. Ito ba yung dahilan para talikuran natin? Nakalimutan natin ang sinabi ni Job. Si Amang Yahweh nagbigay, sino may karapatang kumuha? Hindi ba si Amang Yahweh din? Tandaan mo, kapatid. Tandaan mo ang sinasabi ng nakasulatan, hindi ka pa nagbubo ng dugo sa pananampalataya. Ang rabay namatay na para sa iyo. Para sa atin. Now, isasakripisyo ba natin yung ilang araw, ilang oras, ilang buwan na pagpipighati kung sakasakali man? Para lang patunayan natin. What if tayo dun ay katulad ni Job na sinubukan na pinahintulutan din ng Ama na maranasan natin yung nararanasan natin ngayon sa ating sarili? Ano po? Si Amang Yahweh nagbigay, si Amang Yahweh ang kumuha. Wala bang karapatan si Amang Yahweh? Sino nagbigay ng ating hanap buhay? Hindi ba si Amang Yahweh? Yes. Now, kapag tayo tinanggal sa trabaho, wala nang makain, ito na ba yung dahilan para tayo tatalikod sa pananampalataya? Father, forbid. Sabi ko nga sa inyo, walang mamamatay sa atin na dilat ang mata. Bakit hindi ahayaan ni Amang Yahweh? Dahil alam ni Amang Yahweh na yun ang limit natin. May limitasyon yung kaya natin sa ating pananampalataya. Tandaan nyo palagi, may limit ang ating pagtitiis sa pananampalataya. Alam ni Amang Yahweh yun. At siya ang nagsabi. Narinig natin, siya ang nagsabi, hindi magbibigay si Amang Yahweh ng higit. Yan tandaan natin. Unang Korinto chapter 10 verse 13, hindi siya magpapadala ng higit sa kaya nating tiisin. Yun sana maalala natin, ano po mga kapatid. Kaya itong sabi ni Job, chapter 19 verse 26. Sa lahat ng mga dinanas ni Job, itong sabi ni Job 19:26. At pagkatapos na kainin ng uod ang aking buong balat, gayon may makikita ko ang aking Ama sa aking laman. Alam ni Job, mamamatay na siya. Hindi aakalain ni Job na mabubuhay pa siya. Sa hirap ng mga dinanas ni Job, gusto na rin niyang mamatay. Ano po? Pero may pag-asa si Job, sabi niya, bagamat mamatay na ako, bagamat uurin na yung aking balat, pero alam ko, balang araw makikita ko ang aking Ama. Now, alam na ba ni Job, narinig na ba niyang resurrection ng panahon niya? No, hindi pa po. Pero alam niya sa kanyang puso na ibinigay probably ng Ama, mabubuhay siya uli balang araw. No, mabubuhay siya uli balang araw. Tumalikod ba si Job sa pananampalataya sa kay Amang Yahweh at pagtitiwala? No. Hindi siya tumalikod dahil pagkatapos ng mga buwan ang inabot ni Job sa kanyang pagtitiis. Yung kanyang pigsa na nagnanaknak mula sa sakong ng kanyang panga sa tuktok ng kanyang ulo. Imagine mo yung nagnanaknak na pigsa. Ano po?
Hindi siya sabi niya, paggabi sabi niya, sana umaga na. At pag umaga sabi niya, sana gabi na. Now, imagine niyo yung ganong paghihirap. Ano po? Mismo yung kanyang asawang nagsabi, Job, magtatapat ka pa ba sa iyong Elohim? Sumpain mo na si Amang Yahweh para mamatay ka na. Anong sabi ni Job? Bakit? Sa mabuti lang ba natin tatanggapin si Amang Yahweh? Hindi. Kung tayo ay kanyang kinakanting ng masama. Meaning pag pinahintulutan ni Amang Yahweh tayo kantihin ng demonyo, tatilikuran ba natin siya? Alam niyo ang kapalit ni Job? Alam niyo kung ang kapalit ng pagtitiis ni Job? Ito. Job chapter 42, yung huling verse. Alam niyo, worthy yung pagtitiis ni Job. Worthy. Yung ilang buwan na kanyang pagtitiis, worthy. Dahil dito sabi niya, chapter 42 verse 16. Ito, pagkatapos na magtiis si Job for almost mahigit buwan. Hindi binigay yung eksaktong bilang ng araw, pero mahigit buwan. Ano po? Sabi dito sa verse 16 ng chapter 42, pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 taon. Nabuhay pa siya after that for 140 years. At nakita pa ni Job ang kanyang mga anak ng kanyang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Yung mga namatay niyang 10 anak, pinalitan niya Amang Yahweh. At nakita niya ang kanyang salinlahi 4 times over. 4 na salinlahi. At nabuhay siya ng maayos dahil after that, wala nang isinulat na tuksong dumating kay Job na hindi niya nakatulad ng tuksong dumating sa kanya. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga karamon. Now, imagine niyo na dito sa lupa, naranasan ni Job ang langit. Naranasan niya yung buhay sa kaharian ng Ama. Bakit? After that, napatunayan ni Amang Yahweh kung gaano ang pagtitiis ni Job. Wala rin masabi si Satanas sa pagtitiis na binigyan niya. Ano po? Yung binigyan niyang tukso at pagsubok, walang sinabi. Kaya iniwan na siya ni Satanas after that. Iniwan siya ni Satanas after. Bakit? Paano mo susubukin ang isang tao na hindi masusubok kahit ano? Ano po? Alam niyo, pag ganun yung mangyayari sa atin, after na maranasan natin yung pinakamahirap na pagsubok sa ating buhay, iiwanan na tayo ng demonyo. Iiwanan na tayo ng demonyo. Bakit? Wala na siyang maibabato sa atin. Wala na siyang maibabato sa atin. Ano po? Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 12, Hebrew chapter 12, verse 11 to 13. Hebrew 12, verse 11 to 13. Lahat ng parusa ngayon ay tila man din hindi ikinaliligaya, kundi ikinalulungkot. Yes, it is true. Sino bang may gusto ng pagsubok? Sino bang may gusto ng tukso? Wala po. Wala. Sino bang gusto ng kahirapan? Wala. Sino bang gusto ng karamdaman? Wala. Sino bang may gusto ng pagkukulang? Wala. Sino bang gustong kumain na walang ulam? Wala. Lahat tayo may gusto. Gusto natin yung mga maayos na mga bagay. Kaya pag may dumarating na pagsubok o kaya tukso, kabagabagan, ano po? Problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa hikahos, sa pananalapi. Hindi natin ito ikinasasaya, ikinalulungkot natin. Yes. Pero anong sabi dito ni Saulo? Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungong mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Pero after this, katulad ng nangyari kay Job, nagbunga to ng pagtitiis, matyagang pagtitiis, na after that, napatunayan niya sa kanyang Elohim na siya ay worthy na ipagyabang niya kay Satanas. Ano po? Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa at ang mga tuhod namang nanginginig at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkus gumaling. Upang daw ang pilay, meaning ang inyong pananampalataya.
na napilay man kung sakasakali dahil sa pagsubok na nangyari. Ano po? Humina man kung sakasakali. Alam niyo po, hindi po masama na tayo po'y madapa. Hindi po masama na tayo umiyak. Hindi po masama na tayo humagulgol. Hindi po masama, na tayo maghinanakit at maghinagpis. Pero huwag po tayong tumalikod. Ano po? Huwag po tayong tumalikod. Umiyak tayo, bakit hindi? Ha? Ireklamo natin sa Ama ang mga bagay na nangyayari sa atin, bakit hindi? Ano po? Pero huwag nating talikuran ng pananampalataya dahil lang sa mga dumating sa atin. Dahil una, tayo ang may gawa, maaari. Ano po? Maaaring tayong may gawa. Unang Pedro chapter 6 Unang Pedro chapter 1 verse 6 and 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, meaning nang dumating sa atin ang pananampalataya, ikinagalak natin. Pero sa mga sandaling panahon, katulad ng panahon kay Job, yung kanyang pagsubok at tukso, kumpara doon sa 140 years after that, at ang buhay na walang hanggan, ito'y sabi niya, maikling panahon, sandaling panahon. It is true. Ano man yung nararanasan natin, sakit man, bagabag, problema, ito po'y sandaling panahon, hindi po siya forever. Hindi po siya forever. Ito'y sandali lang, sabi niya. Sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Anong sabi ni Pedro? Hindi minsanan lang, kundi muling pagsubok. Hanggang mapatunayan natin na wala nang itatapon pa, wala nang ipupukol pa ang demonyo. Sa kanya tayo pababayaan at iiwanan. Muling pagsubok. Bakit? Para sa mga pagsubok na to? Verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati, at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kapag ito daw ay napagtagumpayan natin, ito ay karangalan daw ng Rabbi. Bakit magiging karangalan ng Rabbi? Dahil masasabi daw niya na hindi na sayang ang kanyang hirap sa tulos. Hindi nasayang yung kanyang pagbububo ng kanyang dugo dahil sa atin. It's worth it na mamatay siya dahil napatunayan niya na worthy rin tayo na tumanggap ng pagpapala. Yun po ibig sabihin ng karangalan ng Rabbi. Kaya kung anong ating ipinaglalaban ngayon, ipinaglalaban natin ang ating Rabbi. Sinasabi natin sa ating sarili na hindi dapat masayang ang dugo ng Rabbi na nabubo sa tulos. Dahil kung tayo po ay mag-give up sa pananampalataya, kung tayo po ay tatalikod sa ating mga pananampalataya dahil lang sa mga ganitong mga pukol ng demonyo, may mga kapatid ko, we put the Rabbi in shame. Inilalagay natin sa kahihiyan ng Rabbi dahil sinasabi natin walang silbi ang naging kamatayan niya sa tulos dahil wala siyang naligtas na kaluluwa sa kanyang naging kamatayan. Sayang, Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana mga kapatid ko na masayang ang paghihirap na ginawa ng Rabbi nang siya mamatay sa tulos. Tayo po sana, ay maging mabuting halimbawa. Kaya sabi dito sa Santiago chapter 5 verse 10 and 11, ito. Santiago chapter 5 verse 10 and 11. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ni Yahweh. Itong dahilan kung bakit nasulat ang Biblia. Para mabasa nating patotoo. Alam natin na susulat sa aklat ng taga-Roma. Chapter 10 yata yun, verse 4. Chapter 12, verse 4, should I say na ito'y nasulat
para sa ating ikatututo. Yung mga pagtitiis na ginawa nila kay Job, ano po, kay Jose, ano po, pagtitiis yun para sa kanila. Pero ito'y para din sa atin. 11, narito tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalita ng pagtitiis ni Job. Ayan, ehemplo si Job, thousands of years ago. Ano po, inuulit-ulit natin ang kanyang kwento. Kaya sabi niya, nabalitaan natin, nabasa natin ang pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang pinapangyari ni Amang Yahweh kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ni Amang Yahweh. Yes. Ano po? Alam natin ang kwento ni Job. At tayo ay hindi bago sa kanyang ginawang pagtitiis. Pero ngayon, ano po, nababasa pa rin natin siya even after thousands of years. At inuulit natin ang kanyang kwento. Now, imagine ninyo na uulit-ulitin ng ating mga anak at mga apo ang pagtitiis natin sa pananampalataya. Bakit? Nakita nila na ibinuhay natin at hindi tayo nag-give up. At hindi natin tinalikuran ang pananampalatayang ibigay ng ating Rabay. Kaya huling talata natin dito sa aklat ng Efeso. Efeso chapter 6, verse 11. Sabi niya, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Ama, the whole armor of Father Yah. Sabi niya, upang kayo'y magsitibay saan? Laban sa mga lalang ng dyablo. She told you, marami ang ipupukol ng demonyo sa atin. Marami. Hindi tayo tatantanan ng demonyo hanggat hindi niya napapatunayan na wala na siyang maibato sa atin. Ano po? Ha? Hindi tayo tatantanan ng demonyo. Kaya sabi dito, the only way na mapaglabanan natin ng demonyo, sabi niya, magbihis tayo ng buong kagayakan ng Ama para mapaglabanan natin ang lalang ng demonyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. It's not flesh and blood. Ano po? Kapag nagkakaroon ng problema kayo mag-asawa, hindi ang asawa mo per se ang kalaban mo, kundi yung espiritu na lumulukob sa kanya na tiwasay ayon sa espiritu na ibinigay ng Ama sa iyo. Magkaiba kayo ng pananampalataya. Magkaiba kayo ng espiritu. Nasa kanyang espiritu para kayo hindi magkasundo. Na huwag mong hahayaan na manalo yung espiritu. Ganun din sa iyong mga anak. Sa lahat ng mga bagay, tayo, sabi ko nga sa inyo, meron tayong kapangyarihan para sabihin, na ang demonyo ay aalis sa ating tahanan, sa ating sarili, sa ating mga asawa, kung tayo ay magpapasakop sa Ama. Ano po, isang salita ng rabay noong panahon niya, nanginginig yung mga demonyo. Hindi ba natin pwedeng gawin yun sa panahon? Yes, pwede natin gawin. Pero gawin natin sinasabi ng Santiago, magpasakop muna tayo sa Ama. Sa lahat ng pananalita, sa gawa, at sa kaisipan, then masasabi natin na lalayas ang demonyo sa atin at siya'y manginginig na aalis sa atin. Yun po yung pwede natin gawin. Itong sinasabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Hindi flesh and blood ang ating mga kalaban, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan. It's all about spirit. Ano po? Yung mga nasa ating mga kaaway, yung mga katok ng demonyo, yung mga tuktok ng demonyo, all of them are spirits. Yung mga pumapasok sa ating mga tahanan, tayo ang nag-o-open. Hinahayaan nating pumasok sa atin. Tayo ang nagbubukas ng pintuan. Cast out all the evil spirit, mga kapatid ko. I-cast out ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sarili, sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay, na kayo ay anoint ng banal na espiritu. Kapag dumarating yung mga elder sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, i-anoint nyo ang inyong mga tahanan, i-anoint nyo ang inyong mga anak, i-anoint nyo ang inyong mga apo. I-anoint nyo sila para sila'y layuan ng demonyo. Ano po? Kung hindi man sila layuan, sila'y hindi mabigo o hindi makapanaig ang demonyo sa kanila.
No po, anoint them by the oil through the Holy Spirit. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Ama upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat, magsitibay. Hanggang kailan? Hanggang sa araw ng masama ay matapos. Kailan? Hindi natin masasabi. Maybe until this life ends. Hanggang sa buhay po natin ay maubos dito sa lupa. Hanggang maipikit natin ang ating mga mata. And then, masasabi natin yung sinabi ni Saulo, I fight the good fight. I keep the faith. Ano po? Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bagkis ng katotohanan, may sakbat na baluti ng mga katwiran. Ano ang baluti ng katwiran natin? Yung mga salita ng ating naririnig at nababasa. Yung mga patutuo ng ating mga kapatiran, yung mga aral ng rabay at mga aral na naririnig natin sa women's ministry at sa men's ministry at sa Bible study. Ano po? Ito yung ating katwiran. Ano po? At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng mabuting balita ng kapayapaan. And then, ano po? Tayo ay maging mabuting halimbawa sa pananalita at sa gawa ng ating sinasalita ay hindi galing sa ating sariling pangunawa, kundi galing sa salita ng Ama. Ano po? Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Ama. See? Paano mo makakalimutan si Amang Yahweh kung araw-araw naririnig mo, nababasa mo, naaalala mo ang kanyang salita? Nungka naman ay gang demonyo sa atin. Hindi yun mangyayari. Ano po? At, huli, verse 18, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing hanggang kailan sa buong panahon hanggat naririto tayo sa lupa. Huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Ipanalangin natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga apo, at sa lahat ang ating mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin. Ano po? At magpuyat. Again, inulit niya magpuyat, magbantay. Sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Huwag nyo lang isama yung mga inyong mga mahal sa buhay. Isama ninyo ang lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabay. Yan ay pray, ano po? Na hindi manaig ang demonyo sa atin. Hindi natin pagbubuksan ang pintuan kapag kumatok ang demonyo sa atin. Huwag tayong padadaig sa pagsubok, huwag tayong padadaig sa bukso. Ano po? Isipin natin ang mga aral na to. And I pray, ano po? Hindi masayang ang dugong nabubo doon sa tulos ng mamatayang Rabay. At maipagpaparangal natin, maitatanyag natin, at maipagbubunyi natin, at maluluwalhati natin ang ating Rabay Yeshua na namatay sa tulos dahil sa atin. Mabuhay po ang ating Rabay Yeshua. Purihin ang ating Amang Yahweh. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating Rabay, mga kapatid, at mga tanggapi po sa inyo. Hallelujah. Salamat po and shalom.